ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Magandang umaga At po, welcome Father. po dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Espesyal po ang araw na ito bukod sa ating kulturang Pilipino na kabi-kabila ay tapusan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang paggunita natin sa pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ito po ang ating hihimay-himayin sa pagbasa natin mamaya. Kaya mga kapatid, sa espesyal na araw na ito ay ituturo sa atin ni Maria at ni Elizabeth ang modelo ng kanilang kabanalan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa pag-umpisa natin ng banal na misa, ating alalahanin ang mga pagkakataong tayo ay lumilihis sa landas ng kabanalan at ito ay ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinulugdan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinagsasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bundok na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria, na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuisig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kasama niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing buong panal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at walang mutimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po lahat. Sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, O Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabing, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abangalipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako nila sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nakaranas na ba kayo na dalawin, lalo na sa mga panahong parang kailangan ninyo talaga ng makakwentuhan? Ito po yung isang pinakamagandang karanasan ko nung ako po ay magkaroon ng isang operasyon na kung saan sa matinding sakit, mas pinipili ko pang kunin ng Diyos kahit sa magtiis, kaysa magtiis sa sakit. At pagkatapos po ng aking operasyon, ay ang daming dumalaw sa akin ni ang hindi ko inaasahan, nakasamahan kong parang misyonerong Australiano na sa kabila ng kanyang katandaan ay biglang sumipot at ako ay dinalaw at nakipagkwentuhan laang. At kahit nung ako'y may uwi na sa ospital, nagsunod-sunod naman ang dalaw ng aking mga pamilya, lalo na ang aking mga pamangkin at apo. At napakasarap ng pakiramdam. Kaya nga po, sa ministeryo ko ngayon bilang pari, kapag ako'y tinatawag na mag-olyo sa ospital o sa mga may sakit, hanggat kaya ko kahit 10 oras ng gabi, ay hindi ako tumatanggi dahil hindi lang para makapag-olyo, dahil alam ko na iba ang pakiramdam ng isang dinadalaw. At ito mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ito ay pamilyar na pamilyar tayo dahil ito rin ang ikalawang misteryo ng tuwa ng banal na rosaryo. Na kung titingnan natin, si Maria
na noon ay inianunsyo pa lamang ng anghel ang kanyang pagdadalang tao, ay nabalitaan din niya na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay naglihi din sa anunsyo ng anghel sa kabila ng kanyang katandaan. At alam natin ang kwento ni Elizabeth na siya ay nasa katandaan na i-anunsyo na siya ay maglilihing. Si Maria naman, isang dalaga, ay inianunsyo din ng anghel na siya ay maglilihi. Parehong punong-puno ng misteryo. At ang lugar po ni Maria sa Nazareth at ang lugar ni Elizabeth sa Huda, it is the southern part of Israel. Ang distansya po, dahil po si Elizabeth ay taga Ein Karim sa gilid ng Jerusalem. Ito po ay may humigit kumulang na 145 kilometro ang layo. At kung palalawakin natin ang ating imahinasyon, naglakbay si Maria ng higit pa sa 1 linggo sa kabila ng kanyang dinadalang bata sa sinapupunan para dalawin lamang ang kanyang pinsang si Elizabeth. At mga kapatid, sabi nga ng mga pagninilay ng mga scholar sa Biblia, ito na ang pinakaimportante at pinakadakilang engkwentro ng dalawang dakilang tao sa kasaysayan ng kaligtasan, si Elizabeth at si Maria. Ang kanilang pagtatagpo ay isang napakadakilang pagtatagpo sapagkat sino ba ang nasa sinapupunan ng dalawang ito? Ang nasa sinapupunan ni Elizabeth ay walang iba kundi si Juan Bautista na magpapahayag sa pagdating ng tagapagligtas na walang iba naman na dinadala ng mahal na Birheng Maria. At napakaganda sa tingin ko ng kwentuhan dahil tumagal si Maria sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. Siguro, napapagnilayan nila kung gaano kadakila ang Diyos. Napapagnilayan nila kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bayang Israel. At ang dalawang dakilang babaeng ito na noong panahong iyon ay hindi mo aakalain na magdadala pala ng dalawang dakilang tao sa kasaysayan ng kaligtasan, sapagkat ang mga babae noon sa lipunan ay mga isinasantabi o second-class citizen. And now, here are the two women, great women, who have or who will play a great role in the history of salvation. Para bang, kung palalawakin natin ang imahinasyon, para bang nagkukwentuhan sila, tunay nga na puno tayo ng grasya. Ikaw, sa kabila ng iyong katandaan, ay naglihi pa. Ako naman, ang sabi sa akin ng anghel ay ako maglilihi din, ay wala naman akong asawa. Pero, kung titingnan natin, nagbabasa ang dalawang babaeng ito ng banal na kasulatan. At siguro, sa mahabang panahon na sila ay nagkukwentuhan kapag sila ay nagpapahinga na, hindi ko aakalain, sasabihin siguro ni Elizabeth, na ari pa lang nasa sinapupunan ko, ay mag-aanunsyo ng nasa sinapupunan mo. At sasabihin siguro ni Maria, hindi ko rin akalain. Dahil alam ni Maria sa kanyang palagi ang pagpunta sa templo na merong isang tagapagligtas na darating. At siguro sasabihin ni Maria, hindi ko rin akalain na ako pala ang pipiliin ng Diyos upang dalhin sa aking sinapupunan ang tagapagligtas. Two women with great stories
about the grace of God. At dito, napaawit ang mahal na Birhen dahil sa inspirasyon. At yun yung kinanta na ating choir sa opening hymn natin ng ating banal na misa. Pagpupuri sa kadakilaan at katapatan ng Diyos sa kanyang sambayanan at sa kanyang pangakong kaligtasan. Again, if we are going to widen our imagination, these two great women are talking about, especially Mary in her song of Magnificat. It is about a song of praise and God's faithfulness to His people, which is about turning the world upside down. Babaliktarin ang mundo. Ang mga mabababa ay itataas at ang mga palalo ay ibababa. Ang mga makapangyarihan ay itataboy at ang mga dukha ang itataas. And that is Mary's Magnificat na dinadasal ng mga Kristiyano kada gabi. Mga kapatid, sa pag-oo ni Elizabeth at sa pag-oo ni Maria, binigyan daan nila ang mapanligtas na gawain ng Diyos. Tayo ay hinahamon din ng ating ebanghelyo at pagdiriwang ngayon. Paano ba tayo nagsasabi ng oo sa plano ng Diyos sa ating buhay? Paano ba tayo nagsasabi ng oo sa Diyos sa kanyang panawagan din sa atin na ipahayag ang ating Panginoon at ang mapagmahal niyang kwento ng kaligtasan. Nawa, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ito ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, mapagtanto natin ang kadakilaan ng Diyos sa mga nawawala, binabaliwala, at walang-wala. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagluhog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo kailan kasihan mo nawa kami sa aming pangarap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap na kinalagdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nakatawang taong anak,
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Bukod mo pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanandakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabagan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ngayong inanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Kristo'y inyong ina, Tamas kong mamundo pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na mapista. Bago't wagas, Hallelujah. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na naway masayang nadamang kaharap ni San Juan bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang paalala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad ang panalangin pang-umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin ng nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang ating Hari at Manonohos. Sa ilang sandali po'y gagawin natin ang panalangin pang umaga. Available po ang mga rosa sa atin pong extension area. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because of me. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayong makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 31 ng Mayo. Pinagdiriwang din po natin sa araw nito ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Santa Isabel. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Alleluia! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia! Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag pagtigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang.
Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Hallelujah, halina't si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Hallelujah. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Hallelujah, halina't si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Hallelujah. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng una, ngayon magpagsawalang hanggan. Amen. Hallelujah, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Hallelujah. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus, ngayon muling nabuhay. Magalak tayo sa Magalak ating tagumpay. Hallelujah. Ipinako siya sa krus na matay. Hallelujah. Upang ligtas tayong awalay. Hallelujah. Sambay natin at papurihan. Hallelujah. Ang Kristong Hari ating tanghal. Hallelujah. Tao ay tinubos sa kasalanan. Hallelujah. Ang mga anghel ay mag-awitan. Hallelujah. Sa ating Diyos, Ama ang kapurihan. Hallelujah. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Hallelujah. At Espiritong Diyos na banal. Hallelujah. Darakilain magpakailanman. Hallelujah. Panginoon, tinigib mo ako ng kagalakan. Masaya kong aawitin ang manggagawa ng iyong mga kamay. Hallelujah. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila'y may umunlad. Yung sasapitin nila at hantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalagot, nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang daong ito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Puri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, tinigib mo ako ng kagalakan. Masaya kong aawitin ang mga gawa ng iyong mga kamay. Alleluia. Ako ang nagdadala ng kamatayan at ako ang nagbibigay ng buhay. Ako ang nagdadala ng sugat at ako ang nagbibigay ng kagalingan. Alleluia. Dinggin mo ako o langit, pakinggan mo ako o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin at iyong itutugon. Dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito ay di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa ang gaganti niyo sa Panginoon. Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alaala ninyo mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilalahat sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay.
Nangati ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan. At nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isipan niya ang Israel na kanyang bayan. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na tiranging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga iniakay, tinuruang lumipad. Sinubaybayan mula sa itaas, minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak. Tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak, tanging ang Panginoon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung Una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako ang nagdadala ng kamatayan at ako ang nagbibigay ng buhay. Ako ang nagdadala ng sugat at ako ang nagbibigay ng kagalingan. Alleluia. Ang iyong hinirang ay pinutungan mo ng korona ng kadakilaan at karangalan. Alleluia. Ikaw, O Panginoon Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na moog, ikaw ay maganda, daban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao pang iyong alalahanin? Ay ano nga siya, nasukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, lahat ng ibong bansa, ibong na nasa impapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang iyong hinirang ay pinutungan mo ng korona ng kadakilaan at karangalan. Alleluia. Pagbasa mula sa gawa ng apostol para sa Roma. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay tayo sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat para sa papuring awit ni Zacarias. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat na napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin. At habang tayo'y nabubuhay, ikaw naman anak ay tatawagin propeta ng katastasan. Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. At ituro sa inyo sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.
papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung nung una, una, ngayon, ngayon, magpasawalang magpasawalang hanggan. Amen. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay, upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ibabangon niya sa huling araw ang mga nakibahagi sa hapag ng kanyang salita at ng kanyang katawan. Buong galak nating ipanalangin. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Anak ng Diyos, ibinangon ka sa kamatayan upang akayin kami sa buhay. Pagpalain at pabanalin ang lahat ng mga anak ng iyong Ama. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Kaloob mo'y kapayapaan at kagalakan sa mga nananalig sa iyo. Ipagkaloob mong tumaha kami bilang mga anak ng liwanag na nagagalak sa tagumpay mo. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Patatagin mo ang pananampalataya ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa, upang ito'y maging saksi sa iyong pagkabuhay sa harap ng buong nilikha. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Nagpakasakit ka at pumasok sa kaluwalhatian ng Ama. Palitan ng kagalakan ang mga luha ng nagdurusa. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa may mga sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa pagtataguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria, at nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin pang umaga. Ang sunod po nating misa ay sa 8 ngayong umaga. May mga rosas po tayong available sa atin pong extension area. Pulang rosas po kung kayo may mga kahilingan sa Diyos, at puting rosas naman po kung kayo ay may mga natupad na mga kahilingan sa pamamagitan ni Padre Pio. Maraming salamat po.